Kakausap natin na mabuti ang ating guest, ang ating kaibigan. Napaka-expert nito at saka napakagaling coming from both the real world of cinema and then the academic institutions. Okay. Mukhang andito na ang Nandito ating na. panauhin. Good morning. He is joining us via Zoom, actually. Ay si Director, batikang Director Mark Mayley. Film director siya, producer, at film educator ba doon? Yes, yes. Magaling. Magaling. Merry Christmas, Direct Mark. Merry Christmas mga kapatid. Ayun. Thank you very much. Merry Christmas. Fresh direct Oh. Mukhang maganda pa sinayan ng ano mo, Direk. Mukhang magandang kakalabasan ng Metro Manila Film Fest. Oo, kaya special na araw na naligo ako ngayon dahil Pasko eh. Parang hindi normal. Manonood ako ng sine. Oh. Ganun. Hindi, mukhang maraming Direk. Mukhang maraming magagandang palabas dito Palabas sa ngayon, Metro Manila Film Fest. Oh. Ang magandang result nung produced this year. Actually sa sobrang dami ng magagandang films na lumabas, in-announce ng MMFF na nalulungkot sila kasi they had to say no doon sa marami pang magaganda. Pero that did not make the cut kasi kailangan 10 lang. Actually, in the past kung maaalala nyo, 7 at saka 8 lang ang entries. Ngayon, ginawa na nilang 10. I think last year din yata 10. Tapos, pero marami pa magaganda. So, they will create a summer film festival, hopefully, sa 2025 para ma-accommodate yung magagandang Yung mga hindi selection. nakapasok. Oo, dumadami nga, Direk. Marang napapansin namin, dumadami nga yung mga na-involve dito sa filmmaking sa ating mga, lalo na sa ating mga kabataan. Ang ano kasi ngayon, ang phenomenon worldwide, bumababa yung nanonood ng sine sa sinehan. Pero sa kabaligtaran, yung mga nanonood online because nga of technology, yung online yung platforms, tumataas ang viewership. In fact, sadly, yung mga television stations that earn through advertising, dati sila yung tinatawag na above the line or mainstream. Ngayon ang mainstream na ay unti-unti yung online. Pero that is not to say na na pwede mong palitan yung online experience. Yung cinema. offline experience, yung face-to-face sa sinehan. Yes. Yung magbabayad ka ng ticket at papasok ka sa isang madilim at marami kayong sabay-sabay tumatawa. Nag-experience, Iba rin yun, Iba rin yun. Iba pa rin yun eh. So, yun yung challenge. So, paano natin mapapabalik yung mga tao sa sa sinehan? Yun ang kaya ka namin inanyayahan direct nga dahil basa ko doon sa isang post mo sa Facebook, nagkaroon ng research project yung De La Salle University at saka itong Film Development Council of the Philippines. Mukhang very much involved ka dyan. Plus, I juxtapose that with the situation na ito nga pinag-uusapan namin ni Kong. I mean, over the past decades, talagang nabawasan, nag-dwindle ang number of film viewership natin, both online at sinasabong platforms at yung sa sinehan. Saka yung mga gumagawa ng pelikula. Gumagawa ng pelikula. And we wanted to tap your ano ba talaga nangyari? First of all, siguro, ano ba nangyari sa project na to? Anong pinag-aralan at anong mga findings na nakita? Yung kasi important kasi na na masustain yung industriya na to eh. Lalo na last year na-implement na yung I think 2 years ago rather, na-implement na yung tinatawag na Philippine Creative Industries Development Law. Meron. PICIDA. Yes. PICIDA or PICIDA Law. Na may popondohan na at susuportahan ng todo-todo ng gobyerno, ng pamahalaan natin yung creative industries at a big part of that
very very active yung film, film. and audiovisual industries, no. So sabihin maraming tao na nakikinabang dito from an economic standpoint. So Okay. yung kinabubuhay nila nakasalalay dito. So and of course yung economy ng bansa tumataas yan kapag gumagastos yung tao, kapag pupunta sila sa mga sinehan, kasi alam naman natin pag pumunta ka sa sinehan, bibili ka ng popcorn, Yes. Oo. magbabayad ka ng gasolina para sa transportation, at of course nagsha-shopping ka, kakain ka sa mga restaurants. So importante na i-boost 'yon. Alam naman natin of course na yung kumbaga ang the new mainstream is yung online platforms or yung video streaming. Direct yung sinasabi natin na online platforms, etc. Is this a global phenomenon? Hindi lang sa Pilipinas? Kasi Oo. pagkaintindi ko sa US, ganyan din eh. Sa buong sa buong Pilipinas, sa buong mundo nangyayari yan. Ang hindi lang kasi affected so far. Although affected pa rin sila, pero hindi pa rin threatened ay at least ang alam ko India. Tuloy-tuloy pa rin yung sa punta sa cinema. Sa sinehan at saka marami pa rin sa India ang gumagawa ng pelikula na ang ginagamit ay pelikula. Yung film, yung 35 mm. Hindi talaga pang ano. Oo. Magastos yun, direct ka. Oh, pero kasi ang market ng India, nagulat ako, hindi lang pala siya sa India mismo, pati sa Middle East Middle at East, saka sa yes. Africa. Yes. Malakas sila. So yung sikat na artista na hindi natin kilala, no? Halimbawa si Amitabh Bachchan, Yeah. mga ganyan. Ano yan? Mas pinagkakaguluhan yan sa Middle East at sa Africa and of course India. So hindi sila ganun ka-affected, pero it's going that way. It's going that way, lalo na because of technology. Sinasabi ko nga kay Joel direct na sayang nangihinayang ako because we have a huge diaspora. Sa napakalaking populasyon niya na magiging pang-akit magnet ba para sa ating mga pelikula, sa ating mga kailangan. Alam mo, direct That is on the expertise ni Kong to dahil ambassador to dati, lalo na sa Middle East. Kaya Of course, kabisado of niya course. talaga yung mga Filipino OFWs. Ang laking market. Ang laking market niyan, hindi natin na natatap na mabuti. Meron ako isang magandang anecdote, magandang nangyari ngayong taon na to. Isang pelikula na yung pelikulang Hello, Love Again. Yes, Oo. yan. Oh. Umabot na siya ng 1.4 billion Oh, yun. pesos. The highest in tingnan mo yan, history. Isipin mo yan. Nagulat ako na apat sa pelikulang Pilipino na top 10 box office hits in history starred Catherine Bernardo at number 3 tungkol sa Filipino diaspora. Ayan, tingnan mo. Tama. So, ang laki ng market. Ang laki ng market na na yan. gusto ng tao malaman kung ano yung buhay ng Pilipino sa ibang bansa. So isa sa Hong Kong, isa sa Canada, isa sa Middle East. Middle East. Middle East, oo. yes. Oo. Yun. Yung nga sinasabi ko, alam mo, direct, marami kong mga kamag-anak, kababayan sa Amerika. Malaking ano rin yung kanilang, migrant sila. Matagal na silang residente doon. Kaya ngayon, nagproproblema sila ngayon. Kasi si President Trump, ang sinasabi niya, teka muna, i-deport ko kayo. Kasi undocumented o kaya matagal na kayo dito, hindi kayo nakakapag-workout. That's a storyline that can probably, be used for purposes of propagating nangyari sa ating mga kababayan overseas. And their workers, magagandang kanilang trabaho. Mawo-workout, at saka matatrabaho sila. Yung mga ganong klase. Yung na nga lang yung phenomenon ng nurses. Nurses. nakakatawa Yun. Oo, Ayan. Merong isang series nung araw na kung naalala niyo yung ER. Yes, Oo, yes. oo. May nagreklamo na isang major, I forgot the name pero isang major Hollywood actor, sabi niya maraming inconsistencies at inaccuracies doon sa ER na series. Sabi na ano yun? May mali doon.
Sabi niya, ano yun? Meron naman kami mga medical consultants. Bakit mo sinasabing mali? Hindi, kasi lahat ng nurses puti. Oo, mali. Oo, totoo. Actually, hindi lang sa ER. Maraming... Sa lahat, sa buong hospital sa Amerika, puro Pilipina yung yung majority ng mga nurses. At ang gusto nila sa Pilipina, pag sinabi nilang of course may opportunity para abusuhin. Yes. Pero hindi sila nagrereklamo Yes, pagdating sa lalo-lalo na overtime. Overtime, And nakita ko yan. I've seen it, yung tiyaga. Kaya yung for them, yung pag sinabi mong yung day off nila linggo, talagang super super cherished yun. Yes, yung linggo. Yes. Oo. Kasi Nice. doon sila nagkikita-kita, ng mga Pilipino. Oo, totoo. Malaking bagay yan. Well, that's yeah. one thing. The other thing na napansin namin dito sa ginawa ninyong research direct, yung tungkol dun sa pangangailangan ng technological advancement. Yeah, well, i-summarize ko lang a bit nakita ko. One, nakita nyo sa research, itong FDCP na gusto ng mga tao avoid na yung recycled storylines and plots. May 80% pa nga yan or something. Two, improve technical quality of production, lalo na special effects. And three, yung presyo naman ng ticket kung pwedeng babaan. Yan may ko. Dahil umiikot ako ng Metro Manila Film Fest kahapon sa mall. Ba't iba-iba ang presyo ng ticket, di ba? So, yung tatlong yun. Iba-iba kasi yung bayad sa sa lugar. I see. Okay. So yung pansinin niyo yung merong halimbawa sa yung nawala. No, we can see you. We can see you, Ayan. pare. We can see you. Oh. So yung ticket halimbawa sa sa Pampanga sa yung yan? Laguna. Yung or Laguna, yung ito yung hindi yung SM or mas mababa ang presyo ng ticket. Oo. Pero pag lalo na pag Ayala. Nasa Ayala kami kahapon eh. So, Patay ka. Patay ka. I see. But anyway, direct yung tatlong binanggit kong yun, which could be one of the findings for a potential resurgence ng interest ng Filipino viewership sa films natin. Ano masasabi mo ron? Recycled. Recycled films, technological, Actually, it's both true and false. Kasi yung recycled stories, for example, yung pelikulang Hello, Love Again, it's a Recycled. sequel. Oh, it's a sequel, yes. It's a sequel. So, and of course, may penchant for familiar. Ang hinahanap palagi, kasi sa negosyo ganyan yan naghahanap ang tao ng bago pero familiar. Ayan. Okay. So mahirap balance balance yun. Balance yun. Hindi. Okay. Kaya yung nga yung gusto kong tanungin kay Direk parang Joel Kasi yung sinasabi doon sa ayaw nila ng recycled story. Pero marami may sequel. Mission Impossible, sequel palagi yan. Born Identity, sequel din yun. Yung mga ganun. Pero marami nanonood. Kagaya yung sinasabi ni Direk na highest gross Box office. gross office. Yung Hello Love Goodbye originally. Ang daming pupunta Totoo. Ano pa rin kumbaga ayaw na nila halimbawa ng rom-com, Yes. pero rom-com na ginawa sa Japan, yan. uy, okay yan, bago yan. Parang gano'n. Oo. So ayaw na nila halimbawa nung yung mga Querida stories, Yes. halimbawa. Pero maglagay ka ng Querida stories na lagyan mo ng twist, ibahin mo na iba yung biglang all of a sudden nagiging novelty. Nagiging hit. Okay. Nagiging So hit. it's not necessarily siguro hindi lang okay. hindi na articulate sa research. So- Pero it's gusto nila ng bago Pero may Familiar. familiar pa rin. Familiar. Oo. I understand. Parang yan parang French dish yan Oo. Pag binigyan ka ng parang hindi mo naintindihan kung ano ito, parang ayaw mo. Pero pag tinikman mo, uy, masarap kasi lasang leche flan. Oo. True. Okay. Parang Sige. gano'n yung niya. Yung technological quality naman ng production, although I've seen maraming improvements na dyan. Actually, yan? It's more of a perception. Hindi siya ganun ka-accurate. Okay. Na-realize ko, halimbawa kasi simple ng ang isang tao na ilagay mo sa
sa foreign na lugar, no? Yung malamig. Oo. Totoo to, ang sky nung una hindi ako naniniwala dun eh. Pero ang ilaw, dahil ang Pilipinas ay tropical country, yung tama nung araw Araw. sa atin matigas Oo. ano. Pag dinala mo sa Europe, Iba. Australia, malambot, sa mga So, pagdating sa- pagdating so, sa akala kuha- nila hindi maganda yung technical quality. But in terms of technology, magugulat kayo kasi yung special effects ng ibang bansa ginagawa minsan sa Philippines. Oo. Tas may mga post-production tayo, for example, yung Right, Dolby Atmos. oo. Meron ng studio sa Philippines. Yung mga color- Hindi lahat ng oo. Philippines nag-Dolby Atmos, pero meron na. Yung cameras na ginagamit natin, in fact, are even the latest kasi mas mabilis tayo kumuha ng bagong cameras, bagong lenses, bagong ilaw. Ang hindi lang tayo kasing advanced so far yung pagdating sa sa stunts, no? Pero yung mga kasi yung nakita ko to yung nilalagyan ng harness, yung pag Yes. kunyari sumabog, umiit siya ng malayo yung tao, yung stuntman. That's something technological yon, pero hindi naman lahat ng pelikula gumagamit na eh. Okay. I suppose ang ibig ko sabihin sa technological, and kasi may nakakausap akong ilang film critics, yung sa element, and then you're very familiar with this, of course, direct cinematography, special effects, yung ganyan. And tama ka, post-production, nakita ko meron na silang colorization na mga ginagawa, iniiba nila. Yung pinanood ko kahapon, yung Green Bones, I'm sure katakot-takot na colorization ang ginawa doon to do a lot of those cinematography techniques na kasi hindi siguro ganito talaga ang kulay, pero I like the effect. I like the effect sa viewer. Ano masasabi mo doon tayo? Sa creative na yan creative Ang realization ko, ang meron ang ibang bansa na wala tayo is not the technology. Kasi yung lalo-lalo na ngayon, yung software na yan software na nga lang ina-upgrade palagi Yes. Ang wala tayo kasi ang gagawin ng ang nangyayari sa atin sa Philippines, ang Metro Manila Film Festival movies, some are just starting to shoot ng June. Magpapalabas to ng December. So in terms of yung pag-produce ng special effects, minamadali Ayun. sa post-production. Ang movie, for example, yung Mission Impossible, no? Yung special effects dyan takes 4 years. From development to production. Sipin mo yun, 4 years. 4 years. Grabe. Oo. 3 to 4 years. Pero tayo 6 months. Oo. Talaga maano tayo. Diba? Which brings- Sabi nga nila, we can produce it fast and cheap, fast but low quality, pero hindi pwedeng tatlong high quality, And fast. at saka cheap na inexpensive. Which brings me to a question na curious ako, Mark. Actually, I talked about this. Kilala mo yung daughter ko na film critic, si Bronte. Oh, like we were watching Bronte Laksamana. Ayan. We were watching. Sabi ko, I like this film, tong Green Bones, but Enrique Lee pa ang scriptwriter. But either it's me, masyado akong makulit, but there seem to be gaps in the narration, the storyline, pati sabi nga nung anak ko, alam mo naman, Daddy, sometimes may limitasyon din itong ating mga creative guys, whether director or scriptwriter, because the producer says, teka, masyadong magastos na yan o tumatagal ka na. Does this happen a lot? I mean, ikaw, I'm sure, because you've done some major epic films as well na alam ko medyo, hindi ka naman nag-shortcut, but you had to... Minamadali ka ng producer. may nangyaya. Hanggang ngayon, is that still an issue sa atin? Kaya rin yung quality nagsasuffer. Oh yeah, ano yan? Ang pelikula palagi merong mas maraming Compromises, natatanggal. May eksena na natatanggal sa edit. Ang sinihan hindi pwedeng, ang isang movie ay ideally hindi lalagpas ng more than 2 hours. 2 hours, so 120 minutes. Kasi the least, maganda yung pelikula mo, no? Pag the least number of screenings, lugi yung producer. So the more na kaya kong pagkasyahin, halimbawa from 1 o'clock hanggang 10 o'clock ng gabi, yung number of screenings, mas maganda. Mas maraming, kumbaga sa restaurant, Kikita. yung turnover ng lamesa, Yes, mas yes. mabilis. So ang daming natatanggal, ang daming, kaya minsan parang
parang may gap. Oh, Parang, okay, siguro nga. ano yun? Sacrifice yun na, sacrifice yun minsan. Direct, I suppose that doesn't apply to Love Diaz, ano? Si Love Diaz isa at tawag nga nila sa kanya Yan ang siya Dostoyevsky ng special Philippine. venue, special event. Okay. special. Hindi siya pang commercial. Ngayon, So ano yun? in terms of facilities, Direk, are we now working out? Are there a number of facilities in the Philippines that can be used for filmmaking, etc., Oo. na comparable to other countries? Gaya sa Korea, Post- diba? We talk about a lot Mga about that. post-edit, Oo. mga ganon. Oo. Alam mo, ang magandang katanong yan. Kasi we are one of the oldest Film filmmaking industry, yes. industries In Asia. in Asia. Yes. We're even older than, I think, Japan or China. Ano tayo? Advanced tayo kasi nga, naging American US, colony yes. tayo eh. Yes. Pero yung mga studios, mga backlot, we manage. Ang isa sa pinaka-issue sa atin yung sound. So lagi tayong nagsushoot halimbawa sa location. Pag nangyari na habang nagsushoot ka in the middle of a very dramatic scene, doon ka sa probinsya, no? Nasa isang mansion ka, sa isang hacienda. Biglang 1 kilometer away, meron tricycle na dumaan. O kumahulang ng aso. Oh, May kumahulang na aso at saka manok. Medyo alanganin yan. Hihinto yung shooting. I see. Hihinto yung shooting. Tapos, ulitin natin yung take. No? Meron naman, tinatawag nila kinocure yun sa post-production. Pero these are little things na nakakatagal at saka, kasi wala tayong backlot. They're supposed to be, they were building a backlot, yung ABS-CBN. Dati, Yung backlot, mga sound stage, yung talagang soundproof. I remember being in a sound station, yung naalala niyo yung Bigfoot Studio sa Cebu. si Cebu. Oh, okay, yeah. Ano Remember nangyari that. doon? Ano nangyari doon? Yun. Nasa dulo ng flight path ng Mactan Airport yun. Pero that's a no-no pag shooting eh. Pero tuwing may dumadaan na aeroplano, hindi mo maririnig. Ganun ka soundproof okay. yung studio. Doon pa rin yung studio, but of course, hindi economical na mag-shoot for that. May binild na studio ang ABS-CBN, pero ang magastos yung pag-construct ng sets, no. One movie na sinut nila in a studio, hindi ko alam kung dapat ko sabihin. Pero yung movie na na Isang Himala was shot sa isang studio, sa isang sound stage. Ganun. So meron tayo, kaya lang yung location at saka yung extensive. In fact, I was in Myanmar last year. May vinisit ako yung ginagawa nilang may ginagawa silang backlot, no. Literally yung Baguio ng Myanmar. Binili nila yung agricultural land adjacent to it, tapos tinayuan nila ng so malamig. Tapos pag sinabi mong anong kailangan mong forest, teak wood o pine wood, pine trees. So teak wood. Meron na silang mga seedlings na medyo malalaki na yung itatanim lang. Okay, come back after 2 months. Pag ready na kayo mag-shoot, meron na kayong forest. Meron silang sound studio, lumang stage, Myanmar to. Ang Myanmar nasa isang military dictatorship ngayon. Yeah. And yet, they were able, very impressive yung Ang medyo impressive pagdating sa mga ganyan, yung nangyari doon sa yung New Zealand. Yung yung Lord of the Rings. Meta, Weta Studios. Talagang studio ba yun? Oo, yun? Yung Hobbiton, ginawa na nilang yung location ng Lord of the Rings, ginawa na nilang in fact park, no. Pero Park na ngayon, a big part of the mga special effects ng movies, yung mga Fantastic Beasts, ginagawa sa New Zealand ang special effects at post-production.
Ano yun? Ano yun? Nauna pa ang ano, mas maraming pinoproduce na pelikula ang Philippines kaysa sa New Zealand, and yet they're They have that. all because of Lord of the Rings kay Yes, Peter I Jackson. see, I see. No, Okay. malaking bagay yun. Malaking bagay yun. Direk, yung kaninang pinag-uusapan natin ako, judging by the current yung offerings nga sa Manila Film Fest, mukha namang, ayun na nga, we're really ramping up Our yung quality ng quality. Filipino films. Although, syempre, yung mga other platforms, gaya na Cinemalaya, yan, yung mga young Iba yan, filmmakers and all that. Do you find it optimistic at ano sa tingin mo ang direction ng Philippine film ngayon? Lalo na yung next generation ng filmmakers. If you will read through the results, actually yung habits ng Filipino moviegoer na pumupunta sa sinehan, medyo dismal kasi hindi na address doon yung although may tinanong ano sa tingin mo mga bagay na makakaka-improve. ano promotion? Kulang? Ganun? Yeah, malaking ano yun, malaking factor yun. Mahina yung marketing ng local films except yung pag Metro Manila Film Festival. Alam natin yung 10 pelikula pero yung mga nakaraan na nagulat ako kasi there were wonderful Filipino films na commercial na I remember watching yung isang movie Third World Romance. Luma na tong pelikula to. I think last year or 2 years ago. Ang ganda ng pelikula pero hindi siya ganun kakilala, no? Hindi siya Right. So in fact, there were 54 films produced this year. Parang 3 o 4 lang yung naging box office hit out of 54 films So ito kasama doon yung Rewind kasi nag-extend yun from last year. Yung sa, Rewind, maganda daw yun at saka na-promote. pero nag-extend lang yun kaya sa consider sa January. So kung hindi mo bibilangin yun dahil nagsimula siya ng December, 3 lang yung although itong 3 naman yung paghumatak mas mataas sobra yung Yeah, kagaya ng sinasabi mo direct. Hindi, mahina. Yung sinasabi mo direct, yung hello, ano yun? Love Again. Hayop ang ang promotion nun. Oh yeah. In fact, hindi pa nila tapos yung pelikula i-edit. Tinatapos pa lang nila. Pinopromote na nila. And then that's very that's actually if you look at how Hollywood films are marketed, lalo na pag yung Mission Impossible. Yes. Or yung nagkagulo recently na yung trailer ng Superman. Next year papalabas yung Superman. I think mga July pa yata, summer movie yun sa States Pero yung trailer ng bagong Superman movie umabot ng 27 million views. Talaga? 27 o 270 Trailer pa million. lang yun? Trailer pa lang yun. So parang wow, anong yun? Ganun ka yung promotion na para bang everybody's just so excited to watch and even share yung ganun Bakit malaking hindi natin bagay yung nagagawa yun? shareability ng trailer. Bakit hindi natin nagagawa yun direct? Una storya pa rin ng storya pa rin ng King. If you look at the research, ang number 1 genre for women sa Pilipinas, rom-coms. Rom-com. Ang number 1 genre sa male are action movies. So pag sinabing action movies, bihira naman ng Filipino action movies. So they were referring to foreign action movies. And ang action movie, dahil nga malaki ang budget nun, malaki ang dapat ang promotion, kasi papawiin mo laki ng ginastos nila parang gano'n. Ang maganda daw na genre, doon sa sinasabi ng mga iba naming kasama dito sa studio yung Viva Max. Iba naman yun. Ibang business model yun. Ibang business model yun. You have to give it to them. It's very, very successful. Yung mga, ako close yung to my... mga filmmakers. Close to my heart, direct yung mga dati mong ginagawa, yung mga historical, parang, I know, yun mahirap i-produce, magastos, pati pag-direct. Buhay pa ba yan? Still honestly, viable pa rin sa Pinas, inang nakakalungkot kasi
hindi tayo ganun ka encourage, I guess, I para see. lalo na pag historical films. Merong, but this is something that I learned through the years. Hindi mahilig ang Pilipino sa historical movies. Pero you make it something na that would relate to how life is now. So isa sa mga very successful series to, pero yung Maria Crisostomo Ibarra at I was Maria going to Clara say that, yung Maria Clara, yung... is successful kasi pero may ginawa ano kasi sila ron na iba. Oo, nagta-time travel. Nagkaroon ng time travel lumilipat-lipat sila. Time travel. Oo. So, then it becomes So interesting. gusto na Then it yun, becomes that's more, you hit the nail on the head. relevant, oo. Parang gusto ng Pilipino something familiar with the now, yung current. Hindi, pwede naman gawin yun eh. Halimbawa, meron kasing, napapanood ko lang naman ito. Pag lagi mo naman ginagawa yun, baka maging gasgas naman. Hindi. Nagagawa naman, halimbawa ito, Manila in the 60s and Manila now. Yung mga ganong klase. Meron lumalabas na ganon na nagugustuhan ng tao. Meron. Oo. Very, yan. Ang sabi nga nila, pag hindi mo, pag hindi ka natuto sa history, uulit at uulit yes. yung nangyayari sa atin. Ang problema sa atin, hindi tayo, kumbaga, yung interest ng Pilipino Ang darating na Pasko. Oo. Oo, hindi natin isinasa loob. So, but I think para make it familiar, make it relevant dun Well, sa you mentioned relevant. For example, ito, puro mga we're becoming specific. Si Bronte warned me about this. For example, yung mga political o gritty current news sa guys like Eric Mati and Brillante Mendoza, yung mga ganung films, although they're finding good platforms sa Netflix, but yun ba, may kumakagat ba sa tao yun sa box office? iba ang Yung tukol sa mga corruption, politics, police, yung ganun. ang Pilipino number one sa sabi ko nga merong three I's. Three letter I's sa panonood ng sine. One is to be informed. Yes. Number two is to be inspired, no? Pag may love story, inform, inspire. Yung pangatlong is to be entertained. Yes. So, ang pinaka-importante, mas unang dahilan kung bakit ang tao nanonood ng isang bagay. Yeah. Entertain. To be entertained. Ay oo. entertainment. Yes, Diba? Ako, ang number one, ang favorite genre ko ng pinapanood actually now is documentaries. Right. Pero ang documentary para akala nila news, akala nila but ang hindi nila nakita na ang documentary isang kakaibang punto de vista sa isang familiar na topic. So yung kaya importante na na how do you make it palatable? So yung pagdating sa yung social commentary o yung Yes. social pag hindi mo ginawang comedy, meaning walang entertainment value, nagiging alam ko na yan, corruption sa Pilipinas, marami yan, ko na yan, alam ko na yung storya na Pero yan. yung mga dati direct, halimbawa, ganito kami noon, paano kayo ngayon? Yung So mga klase. you're pertaining to classics gaya nila kagaya yung Lino Broca, ganon. sino ba- Maayos Eddie naman. Romero. Eddie Romero. Yeah. Oo. Naging commercial success din yung mga ganon, di ba? Oo. Pero you have to may market hindi ko sinasabing wala, pero yung for the people na ngayon na lumabas pag tinignan mo yung Study. yung study, lumalabas doon ang pinaka-issue nila yung pagpunta sa sinehan is Sinehan, accessibility. oo. Pag masyadong malayo or kailangan kong makailan na, lumagpas lang ako ng 2 sakay, lalo na kung wala akong kotse, issue na yun eh. Whereas ilalabas ko lang yung telepono ko, Meron na. automatic na eh. So yung very important sa kanila yung yung hindi ko na kailangan lumayo. So yung lalo na yung isa sa mga issue ngayon ng halimbawa yung may movie ngayon yung Isang Himala na ang daming looking forward to watch.
pero they only have less than 40 movie houses na palabas. Sa buong ano yun So yung ang tawag lang Mega Manila kasi kasama na yung mga New Valley, mga Calamba, yung mga May Kawayan, gano'n. I see. Okay. Yung yung kalayuan at saka yung availability ng screens. Oo. Yun ang importante. Pero yung mga bagong platforms, binanggit mo earlier, yung mga Netflix, ganong kalaking tulong ba yan insofar as boosting Philippine? Alam mo yun yun ang bumubuhay. Siguro 54 or 56 movies lang yung ginawa this year. Kasama na rin yung kasama na rin yung Cinemalaya. Oo. So 10 yun. Oo. So pero yung mga online platforms, video streaming platforms, sila yung nakakadagdag kasi like for example, may mga series sa America or sa international na sinushoot sa Philippines. So gumagamit siya ng Filipino crew, Filipino locations, pati yung labandera nila Pilipinas. So ano yan? Binuboost na yung economy natin. So siya, umiikot siya. So nakakatulong siya. Ang maganda sa online platforms, ideally mini-series sila kasi parang hindi sila gumagawa ng one time big time na katulad nung isang pelikula 90 minutes panoorin mo and then tapos ka na. So ang hinahabol palagi ng is binge watching. So I'm guilty of that. At least so at least 4 na episodes yung pinanonood mo. So the more na may season 1, may season 2 pa yan. So the more na tuloy-tuloy yung yung pag-produce, no? Ang magandang halimbawa nangyayari nito, yung may movie may series yung say isang channel, yung Lavender Fields, no? Yes. Na successful siya as a teleserye, pero palabas siya sa Netflix. So number 1 din siya. So dalawang platforms na yung tinawid niya, television at saka online platforms. So yon binubuhay nun yung continue. So kung part ka ng staff ng crew, then tuloy-tuloy yung Pero kung pa isa-isa ka lang, you will not survive. Hindi dapat pala Yung direct mga TV. TV dapat natin. i-boost natin yung quality, no? Kasi if I may be frank. Okay, yung Maria Clara, that one binge watch ko yun. But the other series, for example, meron silang bago ngayon, yung Pulang something. Alam mo, hindi ko na tinuloy eh. Bakit And then, naman? meanwhile, there are sa mga Hollywood, well, of course, yung mga Shogun, tutuloy-tuloyin mo yan. Pulang And the Lupa, others. maganda daw yun, di? Hindi, they missed something both in the storyline at saka sa pace ng movie. I don't know, I may be too judgmental. Alam ko ginagastusan ng malaki, hindi pa tapos eh. So, what do you think? I mean, kasi yung teleseries natin leave much to be desired. And siguro dahil ba sa mga producer yan, yung mga those who are bankrolling these teleseries o ano? Ang teleserye kasi araw-araw yung Oo. Iyan yung ang unang pangalan ng teleserye actually telenovela. Okay. Hindi yan nag-originate yan sa Mexico. Yung mga drama, lahat sa studio. Ang shooting sa mga Mexican teleserye, in fact, madalian yun. They will shoot so many episodes. Ang isang teleserye ang telenovela sa Mexico, hindi na nila minememorize yung script. Fini-feed yung lines, meron silang earpiece na nandun sa tenga nila. Fini-feed na yung lines habang tuloy-tuloy lang yun. So, in terms of quality, there's so much to be desired. Ngayon, ang average episode hindi na Hollywood I'll just go parang, let's say, European or ang average, to shoot one episode in other countries, in industrialized countries, 4 to 10 days. Okay. I'm talking about yung istorya, hindi yung sitcom na nasa studio lang kayo na Pero yung marami kayong location. May mga location kayo, ganun. 4 to 10 days. Sa Pilipinas, and I've experienced this, ang average number of shooting days is 1 shooting day
for 1.5 episodes. So, sa dalawang araw, 3 episode yung ginagawa mo. Oo. Samantalang let's say sa Hollywood, 4 na araw o hanggang 10 araw para lamang gumawa ng isang episode. You can Talagang imagine yung Game pinaghihira, of Thrones. Ay, Ilang ibang buwan ang shooting nun for 1 season lang yun. Ha? At saka hindi yun araw-araw pinapalabas. So tayo, again, going back to what is cheap and what is inexpensive. What is inexpensive and what is mabilis. Na, ano. Kaya you lose out on something. Ay, Mexican model tayo eh. Semi-Mexican Oh yeah. model. Oh. We have sabi nga parang mas maraming influence. Akala natin Spanish, actually Mexican yung ano natin. Yung, Bakit yung mga batang Quiapo? Yun, mga ganun. ayun, yun. Mataas ang viewership ng mga. Oh. There was very interesting yung ano, kasi I used to work for ABS-CBN. Okay. Meron silang tinatawag doon na 10 Commandments. Na Ano yung kailangan 10 Commandments na Ano yan? yung may kambal, kailangan merong love triangle. Ano yun? Nilistahan yun. Pag Okay. kulang pag meron kang lumagpas ng 3, hindi itutuloy yung project. Re-rewrite kayo uli na script, re-reshoot yung kung ano yung kinakailangan. So kailangan merong, andun yung 10 elements. Oh, kasi Ang isang key element doon yung lead, dapat lalaki at saka dapat babae at saka meron love triangle. Na-realize nila when they broke that yung 10 commandments na yon, na mas malaki pala yung opportunity na ang tao manunood ng isang action basta meron tukol sa sa pamilya, Okay. tukol sa family values pa rin eh. oh, Kaya nag-ano yung probinsyano at saka batang Quiapo. I see. So, yung mga FPJ films na meron ganun eh. May mga ganyan. Erap films. Pwede rin. Actually, you have to go back to these things eh. Na pwedeng kasi ang mga tao, I think they see parang they have some kind of empathy or something Yeah. pagdating sa mga ganyan. Oo. Si kasi folk hero si FPJ. FPJ. Parang gano'n. Ang nakakalungkot lang, ang daming tao na hindi nila naaalala na yung Batang Quiapo at saka Probinsyano are actually FPJ. Kundi lang nakalagay doon, FPJs, Batang Quiapo, or FPJs. Natanong mo, It's actually nabanggit FPJ. mo direct na, so may experience ka sa ABS-CBN. Ito isang question, I don't want to put you on the spot, pero pag nanonood ka ng mga, whether pelikula o series, talagang merong formulaic, ang formula yung mga star cinema. Then, hindi ito sa GMA7. Why is that? Is that deliberate o talaga, ito yung sinasabong 10 commandments nga? Ano kasi yun from a data perspective, they would say, proven, kumbaga sa recipe, proven recipe na yun. Oh. So, ang hirap Palitan. Kaya yung sinasabi nyo kanina na paulit-ulit na lang. Okay. Nakailang teleserye na tayo na merong kambal, Oo. teleserye na merong sirena, Oo. teleserye na yung love triangle, tapos yung magkaribal na babae magkapatid pala o kambal pala. Tama yung ganun. Diba? Yeah. Kasi it's been proven. Pero syempre, yung tao, although nag-evolve sila, mas smart na ang ngayon eh. Mas smart na ang viewers. Viewers. Yun ang advantage ng Korean television or yung K-series o K-drama. Right, Bakit right. sila Okay. successful? Oo. Kasi they broke the mold. Hindi sila sumunod sa Yeah, that's- sa US model. Yeah, that's another thing, Direk. Yun siguro you hit the nail on the head sa Korean model, whether series o pelikula, although more sa series eh. Napapa-binge watch ka talaga dahil they actually explore different themes or story ideas na dito sa Pilipinas, I would think, naku, hindi gagalawin to, hindi kikita to. Yeah, pero- But why do they, how do they break through? Pero basically, the ganun mold? din yun eh. Halimbawa, is a corporate battle. Oo. Sila nag-aaway-away for that particular pag take over ng company, pag Yeah. ng ganun, yung ganung klase. Having said that, the Koreans model sometimes they go overboard. Yung bang itong nangyayari yung 'di ba yung presidente ngayon nila nag-coup, ganyan. Actually, nauna na yata yung nagkaroon na ng telenovela niyan eh. Tapos ito real life just followed. Minsan nag-overboard din sila. Then you see sa real life, nangyayari talaga sa lipunan nila, no. What do you think? How does industry break the mold kung ganon? And break Alam it mo, successfully?
ano yan, plinano yan. And one of the big, and nobody can deny it. Kasi there was a time na, nagkaroon sila ng cap sa foreign movies Okay. na may limit. So, anong nangyari, like, I forgot kung gaano kadami, pero, ang isang sinihan ay hindi pwede magpalabas ng more than, 50%. Oo. Or parang 30% lang Parang dapat na OPM, ipapalabas ah. nilang Oo. pelikula ay foreign. So if I am I am a and this was 90s eh. So if I am a producer at lumapit ako sa investor, siguradong may manonood dito kasi hindi ito sasabayan ng Pixar o hindi ito sasabayan ng Disney okay. o hindi ito sasabayan ng Marvel. May manonood dito. Then gaganahan ako mag-invest. Okay. Tapos gaganahan akong, hindi papalabas dito yung pero pwede tayong gumawa ng sensitive topic. Tapos, meron silang ang maganda sa mga action movies or yung yung mga spy movies, meron laging good versus bad, Yes, diba? yes. Good versus evil. Ang evil na standing evil sa South Korea, yung North Korea. Kasi Okay, laging yeah, may threat oo. na Lagi i-invade silang may din sila. ganun. So, ang dali kumuha ng kalaban eh. Sa atin, of course, ang gusto nating maging standing evil sa villain yung yung Chinese Coast Guard o yung Chinese Navy. Naku, hindi ako makakuha ng Chinese visa nito. Oh. Anyway, but yun yung perception nung tao. Pero of course, hindi natin for diplomatic reasons, Yes. hindi na Hindi natin natin pwedeng gagawin yun. walang issue or pwede lang tayo mag-suggest. Parang ganun. So, ang dami rin limitation. But of course, ang sinasabi ko palagi, sa bawat limitation, meron kang opportunity Yes. na maging creative. Yung ang napapansin din ng marami, direct, and I think, aywan ko kung nangyayari yun, there is also an audience for Turkey's teleseries. For what? Turkey. Turkey. Oh, parang meron silang ganun. Yung Turkey, they have may mga teleserye sila na napapanood din. Na nagkakaroon ng it's essentially, it's in the mold of Korea, pero sila iba. Meron din naman sila. And they have a number of teleseries na nangyayaring ganun. Actually, yun, every year, meron silang tatawag sa mga festival sa Europe? sa Los Angeles, sa Cannes, meron mga film market. So, very very common yan. Yung, hindi lang Turkey actually, surprisingly. Of course, India again is is a major player. Pero even the Philippines, at saka ang magandang, even in the Philippines, marami tayong nabebenta na series sa or projects, even films sa ibang bansa, Sa ibang sa bansa. foreign markets. Okay. No? Sige. Pero ang gandang ginagawa ngayon ng Film Development Council of the Philippines is yung partnerships with with Southeast Asian countries. Tayo yung advanced na huli sa Southeast Asian countries. Advanced tayo kasi we're the oldest, tas tayo may consistent na may pinakamarami na ginagawa. Although Indonesia now, it used to be parang a sleeping giant, biglang slowly ang dami nilang ginagawa at magaganda yung ginagawa nilang projects ngayon. At saka yung I guess yung openness to explore mga ideas na hindi nila ini-explore before. Ang Philippines kasi naging parang cartel yung noon to yung iilan lang yung mga major players. Yes. So pag hindi ka kasama sa cartel, wala ka na. well, may nangyayari yung pelikula mo first day last day pag may kasabay ka na ipa-prioritize nila yon. Tapos yung cartel na yan, they also have their own foreign movies kasi nagdi-distribute din sila ng foreign movies In fact, hindi ako natutuwa pero para bang I guess yun na yung consequence nun. May mga sinihan sa Philippines that refuse to
show Filipino movies. Meron. Ang dahilan na, yung market namin hindi nanonood Sino ng yung mga ganyan. yan? Except pag Metro Manila Film Festival. Kaya Commercial. nangyari, noong pandemic, Sumesenyas. unti-unti nagsarahan silang lahat. Yun na nga, yun mahirap. I think government has to step in one way or the other. Yeah, There has to be a way by which we will be able to Imposition para impose. ma-incentivize. So, Importante yun para pati itong mga theater owners, they should be advised. Hindi naman pwedeng free market ka na lang. Wala yun. Okay. Hindi mangyayari yan. It has to be. Nagkaroon na ng kaso dyan kasi gusto ng producers mag-open anywhere in the world. Ang movies nag-open on weekends, Friday pataas. Kasi tayo lang ang Wednesday. At ang nag-impose ng policy na yon ay yung mga movie houses, yung mga cinema exhibitors. Kasi pag nakita nila na Wednesday mahina, by Friday, papalitan na nila ng lumang Hollywood film. Kasi for them, mas kikita yon. Okay. So wala nang kumbaga sa negosyo, nagsisimula ka palang magbukas ng restaurant mo. Wala na. Isa unang linggo mo palang pinasarado na sa'yo. Pinasara na. Diba? Parang ang saklap na. Okay. So, Well, disencourage. Well, teka muna, ano ba mga pinagkakaabalahan mo ano ngayon, ba Direk? Meron bang isang pelikula kang tinitira o alam ko educator ka ngayon, you have several hats di ba? Wala ka bang Aabangan ng mga historical ngayon na nasunog na nga ayaw na niya. Hindi, marami pang pwedeng. May mga producers, I understand, who will be happy to participate or at least finance part of any other historical na pwede nating of consequence. Kasi lalo ngayon na nagkakaroon ng gulo tungkol dito sa polymer bills na wala na daw yung ating mga Bayani. heroes. Yung mga bayani natin, sa wala na daw. banknotes. Kaya- Anyway, Direk, ikaw, ano mo ngayon? What's keeping you busy? Meron akong mga script na sinulat. So, all of them are in development. 4 na projects yun. So, hopefully, isa ron matuloy. Ano yan? Historical? Hindi. Hindi. Pero merong isa may social mga may social relevance. Oo. So hopefully 2025. Nakita kita. Baka gusto mong tumingin ng flight meron kami dati flight ng ating mga seafarers. Okay. Magandang Advocacy ni Kong yan. para sa ating mga seafarers. Naalala ko kasi meron kaming partnership with the largest TV network sa Myanmar. So, it turns out na ang biggest export nila are seafarers also. Yes. So, maraming Parang mga tayo. seafarers na taga Myanmar, mga Burmese, no? So, ang na-realize namin na ang daming storya. Yes, Both here sa sa Pilipinas, yung mga na merong mga loved ones na na seafarer. At saka yung mismo seafarer, sabi nga yung naalala ko yung Captain Phillips, yung Yes. yung storya ni Tom Hanks. Tom Hanks. Sabi, may yung mga mali doon. pirates. Again, dapat yung mga seaman doon, puro mali Pilipino doon, yun, puro oh. Pinoy, hindi naman. And that in real life, yung totoong crew ni Captain Phillips, more than half Pinoy. are Filipinos. Yes. Parang gano'n. So parang so may so yun ang magandang source of source of So meron kang inspiration. dinedevelop na 4 or 5 scripts, ha? Okay yan, ha? Okay yan. No. Nakita rin kita, Direk, merong event sa Malacanang. You guys were there. What was that all about? Sino ba? May mga yung patron pala kasi, tayo of the arts dyan sa Malacanang. Si Pangulong Bongbong Marcos is very in fairness, is very supportive of the film industry. So tinatanong niya hindi ako nangangampanya pero tinatanong niya yung mga, and he has assigned, of course, appointed mga leaders Yes. sa film industry. Of course, una-una na dyan yung Film Development Council, yung Film Academy of the Philippines. So unti-unti na yon na dati hindi
under Office of the President, pero ang dami pang sub-agencies Yes. bago maging ano. Pero ngayon kumbaga may direct line na tayo sa Malacanang to make sure na na mag-thrive. Hindi lang mag-survive but mag-thrive yung Okay. Philippine film industry. So Kasi there's a push, with what Korea has done and ang laki ng potential. Yeah, Kasi malaki hindi tayo talaga. kailangan mag-produce ng anything material eh. These are all digital products. These are all intellectual properties. Yes. So, pwede nating i-export yan at laki ng opportunity. Malaking dyan. potential talaga niyan, direct. Yung Korea lang, nakita na natin Pati merchandising, ang tindi nun. Isisingit ko lang to. Oh, yes. Direk, just a second, meron lang tayong isisingit. Konting ano lang. Okay. Okay. Alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungan kang kababayan sa kanilang pangangailangan, medikal. Dahil sa PCSO, basta't kawang gawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya, may katumbas yung kawang gawa. Yan. Pero yun na nga, Kailangan tumaya ka. tumaya ka. Yan, isang malaking issue yan. Pwede natin magamit na pag-umpisa baka sa film. ma-develop yan. Direct, Taya. Direct, meron na akong itatanong. Again, I don't want to put you in the spot, but, ikaw articulate or vocal ka rin with regards to certain, hindi naman political matters. I remember last year, nagka-problema ka na, resource speaker kay sa Senate, na-ambush ka ron, ganyan. And then, meron kang post dito na parang mga netizens, wina-warning mo na, I know hindi ka naman anti-actor o actresses na pumapasok sa politika, but meron kang tale of cautionary tale na medyo pag-isipan natin sino iboboto natin. Itama ang iyong boto, o di ba? Iboto. Tama ang iyong boto. Ano ba ang what's your stand ba with regards to this? I mean, it's a post that you did last month, I think, or the other month about mga artista na siyempre ang mga artista very popular sa mga Pilipino but marami sa kanila nagiging politiko. Ano ba ang iyong stand dito? Wala actually yung cover nung post na yan was actually from another post. Okay. Sinare ko lang. Okay. So yung yung thumbnail. So wala akong pinatatamang specifically na makita niyo man yung sarili niyo doon, pero and in fact they're also yung mga nasa litrato are, I would say, good friends, no. But kasi nag-a-advise ako for the past 32 years, nag-a-advise ako sa mga politiko before sa campaign. Kasi ang background ko advertising advertising and marketing. So bago ako napunta sa pelikula, gumagawa ako ng mga advertisements. So ang dami kong ginagawang political campaigns, no? Yes. Tinutulungan ko yung mga tao. And in these 32 years, ang dami kong na-meet na magagaling na leaders na hindi sila articulate. Ay, mahiyain pa nga at some point Pero makikita mo yung brilliance nila. Or at least makikita mo yung sincerity nila. Pero, on the other hand, may nakikita ako ng mga pinuno, and elected officials or hoping to be an elected official na para sa akin, kailangan naman maghanda ka. Hindi ko sinasabing hindi ka pwede. Pwede ka naman That's the value of our constitution na kahit sino pwede. Pero Maganda ka. Tama yun. maghanda ka. Nag-aral ako para gumawa ng pelikula. Yung isang engineer, nag-aaral para maging engineer. Kumbaga nagmamatrikula. Nakakalungkot na may namimit ako na mga politicians na kasing simpleng bagay nung yung Bill of Rights o yung Constitution o yung even yung mga yung background nila sa history. Wala. Sobrang kulang, hindi sila nag-aral. Ang point lang nila, kasi gusto kong tumulong sa mga tao. Pero makita mo naman lahat naman ng tumatakbo sa political Gusto office tumulong. gusto tumulong sa mga Pilipino. Hindi ko sinasabing wala akong ina-accuse of
of anybody doing Ang anything. lumalabas pa nga, direct, sinasabi ng iba ang inyong natututunan, iba pinag-aaralan ninyo, kalokohan. Oo. ganun Tapos ang yung sinasabi. may namimit ako na sa to say, iba ron, kaibigan ko pa simula nung pagkabata. Pero kaya sila tumatakbo kasi wala nang ibang tatakbo sa pamilya nila Mga ganon. sa probinsya dahil pag hindi sila tumakbo, mawawala Wala sila ng poder. poder. Oo. So parang nakakatakot para sa taong bayan 'yon. And you see what happens pag Yes, mga ganong yes. Of course there are families. I'm not even saying I'm against dynasties, no. In principle I am, pero May mga pamilyang kung maayos. nag-aral, naghanda, nagmatrikula, then go. Pero yung gagamitin mo lang kasi artista ka, Oo. 'di ba? Meron akong napanood na isang artista, ini-interview siya. Tinanong sa kanya nung isang reporter, sabi niya, "Ano ho ba yung platform nyo?" Ang sagot niya, "At saka na natin pag-isipan yung platform, Ang importante manalo ko." Ayun at sama eh. Kung paano ako Sama ng mananalo. dating. Saka ako gaplanuhin kung ano yung platform ko. Well, that's a strategy of war. Strategy. Makatuntong ka muna doon, I suppose. Yeah. Hindi, pero at least, kasi ang gusto natin, may pagka-accountability. Tumakbo ka eh. Malaman man lang natin kung ano ba pinatakbo mo at anong gusto mo mangyari. Para pagdating ng araw, nanalo ka nga, sisingiling ka namin. Oo. Something like that. Well, Diba? there you go. Oo. Well, anyway, maraming salamat, Direk Mark, sa yung pagpapaunlak sa amin. Katatapos na ng Pasko, you decided na mag-guest dito sa amin. Maraming salamat sa mga insights mo. Hindi, maraming pwedeng gawin. Oo. At nakita naman natin kay Direk Mark, marami siyang i-contribute. At pag-aaralan natin, Direk, gusto ka namin makausap some other time. At marami kami mga idea na baka pwede mong Okay. makita mo rin at pwede natin pagtulong-tulungan. Kasi gusto natin maging masigla at maayos ang ating, hindi lang film industry, kundi yung kabuuan ng ating kultura, pag-aayos at lahat. Lalong-lalo na, meron tayo na una resurgence tayo dito. Nagtayo tayo ng cultural center, meron tayong film academy, ang dami nating istorya, ang dami natin pwedeng gawin Hindi lang natin naaayos na mabuti in a comprehensive manner. And we thank you dahil ikaw, isa ka dun sa mga nagtsatsaga, nag-aayos ng ganitong gagawin natin para sa ating bayan. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat for having me. Thank you. Maligayang Pasko. At sana ang ating mapagpala at maayos ang ating bagong taon.